Olin, wag kita kalebi. Wah, kanda mo kano maragon na pero nung malaki mo dami. During 2006 years eh. Wah, 75-74. Tayo. O itang kita lele. Hello, magandang umaga po. Good morning. Ngayon po ang episode na to ay pinapa-bustrilyo ko itong aking tatamnan ng hybrid na mais, yung yellow corn. Kasi po ito, kung napanood nyo yung aking mga previous video, ito po napakataas ng damo. Pinalsa ko para dumapa yung damo. Tapos ang balak ko talaga isprayan ko ng herbicide. Kaso po kada mag-a-attempt ako mag-spray umuulan, so masasayang lang po yung gamot. Kaya ang ginawa ko, kinausap ko na itong aming operator na pagtiyagaan na ibalsahin Rostrillo kahit na mano lang. Katapos nito, pag natuyo ng konti, mga after 2 days, kukunin yung balsa, babalsahin ko. Pagkatapos noon, ulitin niya 2 beses. So bali 3 beses na Rostrillo ang gagawin dito. So yun po guys, ngayon po natin yung pagbabalsa ng aming malaking traktor, yung Massey Ferguson. Ayan na po yung nabalsa. Kahit malalaki yung damo, nakaya pa rin niyang bungkalin dahil una mga bagong talim yung ano namin, yung talim ng Rostrillo, mga bagong bili po yun. Katapos sabi ko, ibagsak ng todo yung yung Rostrillo. Ayan po yung taas ng damo. Mas yung pong nasa ibaba, mas doble po ganito kataas yung taas niyan. Ito po yung tinatawag na paragis. Para makapagtanim na ako ng mais, kasi nasasayang yung panahon. Palay yung biniliwa din. Sigurado kong nalang pinilipay. Hindi pang hindi, bomba nyo lang. Itang kambing mo, Ram. Itang kambing mo, mumuli na lo. Balutin mo dyan ba eh? Balutin mo dyan to. Ano? Yan ang kambing mo. Uy, lahat dyan o. Huwag makapreno yung gaya mo. Ha? Huwag makapreno yun. Ano? Kaya kasandirit. Oo. Makapreno yun. Preno, tungalangain na ito, tutuloy ka niyang pupunta mo kaya tagki ko. Uy, Kevin Tangkay, tang host ka rin. Makatutok ka tangkay, oo po tangkay, nung may tutok ka rin. Tutuloy lang. Wow, kahit overflow ito. Na
Ayan, kayo, tuloy mo bayaran niya ng libo. Walang ko kanini. Kaya na uling balago, uling ibang nilabula rin kami kayo may mong bako. Yung bakit siya, aning panimumuron. Pata na makata ng mais. Ito po, medyo lumitaw na yung lupa. Pero kailangan munang balsayin ng dimano. Yung ginamit ko dito para dumapain yung yung dikot. Itong paragis. Ito hindi ganong mataas ang damo dito. Kaya kita yung lupa. Ganyan sana lahat. Kaso doon, banda, yan. Mataas yung damo doon. Kung mapapansin nyo, itong aking lupain, mga puti na yan, mga puting bato yan, yung patay na bato, buga ng Mount Pinatubo noon. Pero nagawa ko ng, dahil sa kakabungkal, nagawa ko ng i-mix itong lupa, hindi na purong buhangin. Pero kung hukay ka dito sa ilalim, purong buhangin po yung nasa ilalim nito, katulad nung kinwari dito sa aking tabi. Ito naman ay mga tanim naming gulay. Ito mga talong. Ito lumubog sa tubig, kaya naging bansot. Pero yung nasa bandang itaas, medyo malalaki ng bahagya. Ito po yung mga bagong tanim na siling labuyo at saka talong. Yung siling labuyo na medyo nasa itaas, namumunga na. Meron na po mga bunga to eh. O yan o. Ayan. Yung mga bunga na o. Tagal naman bago mahinog itong aking mga papaya. Ito po yung mga bagong sibol, bagong tanim din na eggplant o talong. Kasi po yun nga, dahil sa patuloy na pag-ulan noon, itong medyo mataas na portion na to ang nag-survive. Yung banda roon, kaya po naiwanan sila dahil nababad sa tubig. Pero meron kaming existing na dati nang namumunga mga talong ngayon. Kaya lang tinanggalan namin ng bunga lahat dahilan
sinisipsip po yung kahit na maliit na bunga pa lang, sinisipsip po ng mga insekto. So ang ginawa namin, tinanggalan namin lahat ng bunga. Kasi sa dami-dami, kung minsan maka-harvest ka ng 200, tapos mga 25 pieces lang pala yung walang sipsip. So ang ginawa na kuya, tinanggalan namin ng bunga lahat, tapos in-sprayan namin panibagong ano. Kaya balak ko nga bumili ng yung pambalot sa Facebook, kaya lang 350 yata ang per piece. Sa dami ng gagamitin mo yun, siyempre kulang yung 500, pero reusable na yata yun. Sandi takit siya. Ito guys yung mga currently na namumunga naming mga talong. Ayan po. Na ano rin sa ulan yan, nung lumubog yung ano dito, yung talagang kahit na mataas itong lugar ko, dahil sa sobrang ulan, babad sa tubig, kaya po naging ganyan yung ano. Pero na-applyan na ng abono ng kuya ko. Ayan, nag-umpisa ng mamulaklak. Kung mapapansin nyo, tinanggalan po namin ng bunga, walang bunga. Gawa nga ng daming naninipsip yung mga insect, sucker. Maganda pa naman ang presyo ng talong ngayon. Pero meron pang medyo kakaunting naiwan na bunga, kaya lang maraming tusok. Tingnan natin to. Ayan o. Tingnan niyo po. Daming sira. Halos lahat ng bungang naiwanan dito. Maraming tusok. Tingnan natin to. Ayan o. May tusok. Ito naman po yung siling panigang. 3 days ago, kahit tanim itong siling panigang. Bali po 3 tray itong siling panigang na to. Yung nandoon, yung namumunga na siling labuyo, 2 tray. So ito, kung hindi na laging darating yung ulan, baka magsasurvive na itong siling panigang na ito.
pong portion na to, o ito lahat, halos ito lahat, nagpatanim ako ng kamuting kahoy. Kaya lang, dahil sa walang ampat na pagulan, 2 beses po ako nagpatanim ng kamuting kahoy dito. Tingnan nyo, malalaki na oh. Yan. Kaya lang, hindi tumigil yung yung ulan. Nababa dito. Buti na lang yung batang itaas na yun, nag-survive. Pero marami din nang namatay. Kaya 2 beses akong nalugi dito. Kasi yung pong binhi, 250 pesos na yung isang sakong binhi ng kasaba. Pahirapan pa. So talagang ganun. Try and try until you succeed. Ngayon kung hindi ka na masusugal, hindi ka mananalo. Kumbaga sa sugal, paano ka mananalo kung hindi ka tataya? Ganun din po dito sa pagsasaka. Kaya lang, yun nga, kailangan alamin mo rin yung lagay ng panahon, tsaka kung anong klaseng itatanim mo. Wala lang ganun damo to, maganda pong ganito magbungkal, dahil maano po yung mga talim namin na mga bagong lagay, bagong palit. Guys, ito yung sinasabi kong pinagkwarian dito sa tabi ng aking lupa. Ito po ngayon ay nagsilbing lawa na ito. Ayan po, malawak po itong quarrying dito. Hanggang doon, lampas pa doon sa yung structure na yun. Lampas pa doon. Pagkiwari ko, mga almost more or less 50 hectares po to. At saka yung ano pa dito, hindi po basta-basta loader o payloader ang ginamit, mga backhoe, kaya malalim po ito. Meron na po kaming isang kasama dito, yung kalabaw niya na kumunoy. Kasi po pag lumambot itong lupa dito, yung buhangin, yung mga nakatambak na yan sa tabi niyan, hindi ka pwedeng pumunta dyan, sigurado kang mababawon. Yun po. Kaya tulad ng masabi ko, yung sa akin, yung ilalim niyan ay buhangin din. Kaya lang, nagawa ko ng saka cultivate, nagawa ko ng i-mix yung lupa. Ayan po. Kasi po ito ay nadaluyan ng lahar nung pagkatapos pumutok ng pinatubo. After 2 to 3 years, dumaloy po dito yung pyroplastic material, yung tinatawag na lahar. Kaya ito po ang naging resulta. Mabuti na lang, kahit na gamit ko lang noon kalabaw, nagawa kong patayin yung mga maraming ipil-ipil dito, mga kakawati. Tsaka sa unti-unting napatag ko itong aking lupain. Kaya ito, unti-unting bumabalik yung sigla ng aking lupain. Tiyaga lang. Pagka sa kung walang tiyaga, walang nilaga. Parang yan, meron kang sinuksok, meron kang abutin. Meron kang itinanim, meron kang anihin. Wala kang itinanim, gusto mo magani, wala ka namang itinanim. Ito po guys, natapos na yung pagbabalsa. Hayaan ko munang medyo matuyo itong damo at saka yung lupa. Tapos
babalsahin ko yung dimano na ginamit kong pantapa dito sa damo nung isang araw. Para pagkatapos noon, iuliting balsahin ano naman, pahalang. Sa inyong walang sawang suporta, sa inyong panonood sa aking mga munting video. Mag-ingat po tayo palagi. Shout out po sa inyong lahat, sa mga nanonood sa aking mga vlog at sa mga gusto pang manood. Shout out po sa inyo. Hindi na ako magbabanggit ng pangalan. Maraming salamat po. Muli po, ito ang inyong lingkod sa Dikyakabud, Farmer Senior Citizen ng Pampanga. Ingat po tayo, patnubayan nawa tayo ng buong may kapal. God bless, bye bye. God bless you.